Hello sa inyo lahat, and ayan, today nga is napakaganda ng weather. Hindi siya mainit and medyo cloudy lang siya ng konti, and perfect ito para sa ating pag-cleaning up. Ayan. At dahil nga medyo mabilis na mag-grow itong ating hedges, ayan, kailangan natin siyang ikat. Bali ginagawa namin ito every 2 times in a year kapag ganitong patapos ang summer and then kapag spring, ayan. At dahil nga malapit na naman ang autumn, kaya babawasan natin yan para naman maganda siyang tingnan. Bali kapag ganitong kaya ko naman and then hindi siya masyadong kataasan itong ating mga plants is ganyan. Ako na lang yung gumagawa instead na ipagawa mo pa sa iba kasi sobrang mahal ng labor cost. And ayan, umpisahan natin dito sa gilid and nag-enjoy talaga ako dito kasi ang ganda-ganda niyang i-form. Ito yung nagsisilbing fence namin. Ayan, kung mapapansin niyo dito sa, karamihan kasi dito sa New Zealand, ang mga houses is walang fence. May fence man sila is napaka bababa. Karamihan talaga is yung mga plants lang or mga trees yung kanilang fence. Yung iba naman na nakikita ko is may fence sila pero sobrang bababa niya kasi parang protection lang nila para doon sa kanilang mga pets or mga dogs kung sila para hindi siya lumabas outside. Kaya ayan, very safe din. At dahil nga kinapos ng height ang inyong bida, kaya ayan, laging may ladder. Ayan, siyempre akit-akit tayo dyan para maabot natin itong matataas na hedges. Ayan. Minsan nga is nakita ako ng aming kapitbahay and sabi niya is napaka-late ko daw and then kaya umakit dyan sa ladder. Ayan, natatawa ko sa kanya kasi pinapanood niya ako habang nagkakat nitong aming hedges. Ayan, tingnan niyo naman, ang ganda niyan tingnan. Kaya talagang kailangan talaga every 4 months and kinakat siya kasi sobrang bilis niyang mag-grow. Dito talaga sa New Zealand is napakamahal ng labor cost, kaya kung kaya mo naman gawin is ikaw na lang yung gagawa kasi sayang naman, o diba? And pwede natin yung magamit sa ibang paraan. O ayan, syempre nagkalat tayo kaya kailangan nating linisin ang ating kalat. Ayan, syempre may patalon-talon pa yan ang inyong bida kasi kailangan itong ating orange flexi bean is talagang mapuno kasi medyo may kamahalan yan kapag and isa nga sa nagustuhan ko dito sa New Zealand is very organized sila and napakalinis and talagang lahat kagaya nito yung mga flexi bean nila na ganyan is may iba't ibang kulay yan na kung saan ay may nakadesignated na mga pwede mong ilagay dyan sa mga iba't ibang color. And ayan nga, kailangan natin punuin ito kasi kapag kinulat nila yan is medyo para sulit din naman yung iyong ibabayad. Kasi dito talaga lahat is may bayad. Ultimong pagtapon ng iyong basura is babayaran mo yan. And yung iba naman, kapag natutuyo itong mga dahon, is ginagawa ko siyang compost. Ayan, kasi may compost ako and nilalagay ko yan sa aking garden. And then, more space pa dito sa ating flexi bean. Ayan, marami tayong malalagay kapag tatanggalan natin. Papatuyuin ko muna yung mga dahon, saka ko naman siya ilalagay ngayon sa aking compost bin. O diba, nakatulong pa tayo sa ating nature. And isa din ito ang aking pinagkakabalahan kapag ako ay may free time, itong aking small garden. Ayan, napahilig ko talaga sa halaman. Kaya ayan, maglilipat tayo ng ating mga halaman dahil good time and perfect time for planting dahil nga summer. Dahil pagdating ng winter is hindi tayo makakagawa niyan. Kaya habang maganda ang weather is atin na silang ireripat. Ayan. And ayan lang guys, thank you for watching and please don't forget to share and follow na din. And please comment below para alam ko kung saan na nakakarating itong ating mga videos and ma-shoutout ko naman kayo sa aking mga susunod pa na mga videos. Bye-bye! Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta. Ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero.